Kaugnay niyan, makakaprayan po natin ngayong hapon si Council for the Welfare of Children o CWC Undersecretary Angelo Tapales. Magandang tanghali, Yusek, and welcome to Trezes Tanghali. Isang makabatang hapon po sa ating lahat po na nakikinig po sa Tres ng Tanghali. Kuya Greg, isang karangalan po na maimbita po sa inyong program. Yes, Yusek, from what we understand, isa po ang CWC sa mga talagang nakatutok sa developments nitong nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga kahapon. But as of now, kumusta po ba ang pakikipag-ugnayan ng inyong tanggapan dun sa mga apektado? At ano po ba yung mga assistance na naibigay na so far? Opo, kami po ay currently nakikipag-ugnayan sa aming mga kapartner na agencies din, starting with our parent agency, the DSWD. Of course, the DSWD has already stated that the agency will extend yung psychosocial mental health support sa mga bata. Pero ngayon ang pinag-uusapan din natin, Kuya Greg, yung meron kasi mga incidents na nag-share pa rin, nagpo-post, nagpapalaganap or disseminate ng mga videos na nakikita ng mga bata, yung malagim na nangyari. Of course, it traumatizes children, lalo na yung mga naandun sa pangyayari, saka yung mga ibang nakakakita. It's one of the things that we are addressing kasi kumbaga it's a way of re-traumatizing the victims kasi parang nire-relieve nila ulit. So we have issued press statements about this and talagang papaalalahanan natin ang sambayanan na wag na po nating i-share and of course, let us commiserate and sympathize with the victims po talaga ng mga nasaktan. Yusek, tungkol dyan sa nabanggit po ninyo na mga shared videos sa Facebook or iba pang social media platforms, have we coordinated with yung platform owners like the Meta or even other social media platforms para mapaigting yung kanilang community standards at hindi na kumalat yung ganitong mga videos? Opo, Kuya Greg, we're in in close coordination naman with our social media platforms. Even before this incident, yung Tacloban incident pa lang or even before, talagang very strict tayo niyan. We have existing partnerships with Meta po, with TikTok and other social media po talaga to make the platform safe for children. Kasama na rin po yung pagpapalaganap ng mga violent contents saka yung mga sexual contents. Pero magkakaroon po ng Senate investigation about this incident. Siguro po yan ay i-emphasize pa po natin kasi nalaman po natin from the initial findings po dito sa investigation na na-live stream pa po ang pangyayari and na-post pa po yata sa isang site to para panuorin ng ibang tao. So ito po ay dapat mapigilan at hindi na po talaga mauulit. Yusek, since you've mentioned also yung Senate hearing patungkol dito sa ganitong insidente, kahapon nga nabanggit, if I recall it right, bukas nakatakda yung pagdinig at yung tungkol nga doon sa Tacloban shooting incident. Pero ang nabanggit din ni Senator Riza Ontiveros ay balak isama itong Zamboanga shooting incident doon sa pag-uusapan bukas. With that, ano po ang meron po bang panawagan ng CWC sa Senado, sa mga senador o iba pang stakeholders kung paano mapag-uusapan ito considering the fact na yung mga nasa likod ka ng insidente ay mga bata? Opo, yes, Kuya Greg. Actually, we're invited to attend the Senate investigation tomorrow na naka-receive na rin kami ng notice na parang addendum to sa agenda. Pero siguro ang panawagan natin sa mga senators natin, sa mga lawmakers natin, masusing tingnan talaga yung kaligtasan ng ating mga paaralan pa. Of course, sinisigurado natin na safe naman yan and we salute the DepEd. In fact, may bago silang na-release na protocol on active shooting. Pinag-uusapan lang namin to last week. Pero aside from that, we want to we want to emphasize 5 things. First of all is yung yung school security, hindi lang po ng public schools, pati yung private schools. And Kuya Greg, yung early identification and intervention ng mga children na nagpapakita ng serious behavior o psychosocial risk. At syempre po yung mabilisang pagtugon sa kanila. And syempre, i-shoutout ko na rin yung pag-live stream tsaka pag-circulate ng content na violent. Yan po
ay dapat talaga mapigilan natin para po talaga hindi ma-retraumatize yung mga victims po natin. Yusek, since you've mentioned yung tungkol nga sa pag-maintain o titiyak ng safe environment for the children. Nabanggit na po ninyo yung school security, but meron din po bang paalalang CWC for parents and other parts of the community para talagang maprotektahan yung ating mga kabataan sa school man, sa komunidad o kahit sa bahay? Opo, tama po Kuya Greg. Para po sa mga magulang, while the violent incident happened in schools, we always emphasize sa Council for the Welfare of Children, child protection starts at home. And when I say child protection po, hindi lang po para protektahan ang sarili niyong anak, pero kasama na rin po dyan yung paggagabay at pagdisiplina po sa kanila para po hindi makapanakit ng iba pa pong bata. So, kausapin at pakinggan po natin ang ating mga anak. Let's open the lines of communications. Special shoutout po sa mga gun owners. Tayo pong mga gun owners, let's be responsible and let us secure our firearms po. Kung kailangan nating bumili ng storage or mga vaults po, let's keep firearms away from our children. Maliban po dun sa pagpapatibay ng magandang relasyon po sa kanila. Sir, talking about responsibility, panghuli na lamang po siguro, baka meron pa po kayong dagdag na mensahe on how to remind everyone to be responsible citizens in person man o kahit sa online. Okay, Kuya Greg, siguro bilang panghuli po, again, uulitin ko, wag po nating i-share, i-repost ang mga videos, larawan at graphic contents tungkol po sa insidente, lalong-lalo na po dahil mga bata po ang sangkot na nakapanakit, di umano, or yung mga nasaktan po. Of course, ayaw din po nating magkalat ng speculation. Let's not sensationalize yung mga nangyari po. And always respect the privacy and confidentiality ng ating mga kabataan. Sa paaralan po, again, panawagan, public schools man or private schools, dapat maging ligtas pong itong lugar para sa mga bata. And of course, we promise to work with DepEd, lalo-lalo na po dito sa kanilang active shooter protocol, dapat po yan ay ma-implement sa public schools at lalong-lalo na rin po sa mga private schools po natin. With all of those updates and reminders, maraming salamat po Yusek and salamat po for your time. Thank you po, Undersecretary Angelo Tapales. Kuya Greg, mabuhay po kayo.